Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang mandirigmang prinsesa. Tulungan mo ako. Sige na, pakiusap. Hindi! Matatagpuan malapit sa dulo ng daungan ng Lake Sylvia ang kaharian ng Plethora. Mayaman ang kahariang ito at ipinagpapalit nila ang mga diamante nila sa ibang kaharian. Pero nito lang, nauubos na ang yaman nito dahil sa isang mangkukulam na nasa isang batong bangka. Kamahalan! Dinakip ng mangkukulam na nasa batong bangka ang asawa ko. Ang bato sa bangka ng mangkukulam? Mangkukulam sa batong bangka pala. Kamahalan, kailangan na nating gumawa ng paraan. Tama ka. Puntahan mo ang mangkukulam sa batong bangkang iyon at alamin mo ang gusto niya. Ayos lang po sana, pero nagkapulikat po kasi ako kaninang umaga. Kaibigan ni Jeremy ang anak ng mahal na hari na si Prinsipe Avril. At sabihin nating medyo takot siya sa mga mangkukulam. Ay, malamang magnanakaw lang yun na nakadamit mangkukulam para manakot at magnakaw ng diamante. Magbibigay ako ng malaking pabuya sa kung sino mang makatalo sa mangkukulam na ito at mapalaya ang ating kaharian at ang Lake Sylvia mula sa masamang sumpa. Subalit mas mahal ng mga ministro ang buhay nila kaysa sa pabuya. Napayuko na lang sila. Teka, Ama, walang dapat magbuwis ng buhay sa mga tauhan natin. Ako na lang. Tatalunin ko ang mga mangkukulam at ibabalik ang mga diamante. Ay, ang galing naman talaga! Ang galing naman! Ay, talaga naman! Ay, talaga! Ang galing naman yan! Anak, may tiwala ako sa iyo. Sige, ano ang mga kailangan mo? Bukod po sa mga kailangan ko, Ama, gusto ko po sana makasama ang matapang kong kaibigan na si Jeremy. Gusto ko po sana makasama ang matapang kong kaibigan na si Jeremy. Alam mo naman takot ako sa mangkukulam. Bakit mo naman sinabi yun? Halika na. Malay mo magkagusto ka pa dun sa mangkukulam na nasa batong bangka. Oh, tapos magiging bayani ka pa ng Plethora. Jeremy, shh. Talaga? Tatahimik ako? Hindi ko alam yun ah. At naroon nga siya. Namamangka sa Lake Sylvia ang mangkukulam gamit ang batong bangka niya. Gumamit ng lubid si Prinsipe Avril para maikapit sa bangka at mahuli ang mangkukulam. Pero biglang naglaho ang batong bangka. Saan siya nagpunta? Ako ba ang hinahanap mo, Prinsipe? Ang mangkukulam, nandito na siya! Huliin natin siya! Pero sa halip, nakatingin si Prinsipe Avril sa kamay ng mangkukulam. Teka, kadena ang mga yan ah. Kung ganun, isa ka bang bihag? Nang sabihin ito ng prinsipe sa kanya, tuluyang umiyak ang mangkukulam. Nalito si Prinsipe Avril. Iniangat niya ang mga kamay niya. At nang mahawakan niya ang prinsipe... Avril! Wag! Nasaan na ba tayo? Nahulog sila sa isang bulkan na naroon sa ilalim ng tubig. Kamusta? Natakot ba kita? Pasensya na. Teka, sandali. Ikaw yung manlalayag na nawawala 2 araw na, hindi ba? Prinsipe Avril, tama nga kung ililigtas mo kami. Nandito ang mga manlalayag na nawawala. Kasama namin sila. Pero bakit tayo iniligtas ng masamang mangkukulam? Hindi kamahalan. Hindi siya mangkukulam. Siya si Prinsesa Avani ng kaharian ng Brussels. Ano? Kung ganun, bakit dumadakip ng mga tao ang prinsesa? Hindi kami dinakip ng prinsesa. Iniligtas niya kaming lahat sa diablong si Aka. Ikinuwento ng mga manlalayag ang tungkol kay Prinsesa Avani. Noon, nabalot ng sumpa ng tagtuyot ang kaharian. Umalis ang prinsesa para alamin ang problema sa karagatan nila.
Haka ang gumawa nito. Ang Diablo? Oo. At namumuno siya sa lahat ng katubigan. Pinipigil niyang umangat ang mga tubig sa ulap. Kaya hindi natin matatawag ang ulan. Isang Diablo ng katubigan si Haka. Pinamumunuan niya ang alinmang katubigang magustuhan niya. Tatalunin ko ang Diablong yon at papalayain kita inang dagat. Matapos ang labanan nila ng Diablong si Haka, natanto niyang wala siyang laban at tiyak na matatalo siya ng matapang na mandirigmang prinsesa. Ginawa niya ang huling alas niya at dinakip ang hari. Huwag! Ama ko! Sabihin mo, anong pipiliin mo ngayon, prinsesa? Ang iyong ama o ang katapusan ko? Pag-isipan mo, prinsesa. Kapag pumayag ka sa gusto ko, hahayaan kong mabuhay ang hari at iiwan ko na ang kaharian ninyo. Hindi! Binihag lang pala ng Diablo ang prinsesa. Ginawa niya yon para mabuhay ang kanyang ama at sa buong kaharian namin. Oo! Sinabi pa nila sa prinsipe, ipinadadala raw ni Haka ang prinsesa para dakpin ang mga manlalayag at nakawin ang lahat ng mga hiyas sa kaharian ng Plethora. Binibigay ng prinsesa ang mga hiyas kay Haka, pero nililigtas niya kami at kinukulong sa lugar na to. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Haka pag nalaman niyang buhay pa ang mga manlalayag at niloko siya ng prinsesa. Kahit bihag na siya, matapang pa rin siya. Hindi siya isang bihag, Jeremy. Isa siyang matapang na mandirigmang prinsesa. Kailangan natin siyang tulungan at tapusin na natin si Haka. Pero, paano? May natatanging kahinaan ng mga Diablo ng katubigan na kung ano, kumahanap lang sana natin ng kahinaan ni Haka. Matatalo natin siya at mapapalaya ang lahat. Bago pa siya makaalis para sa misyon nila, may ibinigay na mahiwagang locket ang ama ni Avril sa kanya. Pag di mo na alam ang gagawin, ang locket na ito ang magbibigay sa'yo ng sagot. Teka, paano ba yung gumagana? Subukan natin para malaman. Tulungan mo kaming makawala sa kulungang ito. Hinawakan ni Avril ang locket niya, pero walang nangyari. Ano? Sira ba yan? Hindi. Tingnan mo. Lumiliwanag ang lupa. Ginagabayan tayo nito para makalabas. Naghukay sina Avril, Jeremy at ang mga manlalayag para makabuo ng isang underground tunnel. Mula roon sa kulungan nila. Niloko mo ko, prinsesa! Sabihin mo kung nasaan ang manlalayag na mga iniligtas mo! Sabihin mo, kung hindi, tatapusin na kita ngayon! Sinubok mo na noon, Haka. Pero nabigo ka, hindi ba? Kung gusto mo, maglaban tayo ulit. Hindi bali nang masaktan ako. Wag lang ang mga inosenteng tao. Hinahamon na talaga ako! Nanghihina ang prinsesa ng dahil sa kadena. Pero tumayo pa rin siya at hindi nagpatalo sa kalaban. At sa di inaasahan, dumating nga ang tulong mula sa lupa. Katapusan mo na ngayon, Haka! Kumanda ka! Ano ka ba? Nandito siya sa kabila, Jeremy! Oo nga! Katapusan mo na! Ay! Wag na nga! Ako? Matatalo lang ng mga mortal na katulad nyo? Nagpapatawa ba kayo? Hindi mo na masasaktan pa ang prinsesa kahit kailan. Walang dalang mga armas sina Avril, Jeremy at ang mga manlalayag. Pero hindi nito nahadlangan ang misyon nilang protektahan ang kaharian nila at ang prinsesa. Hindi! Ang lakit ko! Avril! Tulungan mo ako! Napakalakas niya kaysa sa atin! Kung alam ko lang talaga kung ano ang kahinaan niya! Prinsipe Avril, yung iron belt sa bewang ni Haka. Malamang na doon nakakabit ang kadena ko. At malamang na yun din ang kahinaan niya. Aba, oo nga no. Habang nilalabanan pa ni na Jeremy si Haka, kumuha si Avril ng isang malaking bato para basagin ang kadenang nasa kamay ng prinsesa. Ano? Huwag! Huwag mong gagawin yan! At nahulog nga ang Diablo sa kailaliman ng lupa.
nasira ang sumpa at bumalik na sa dating anyo ang mangkukulam. Nahanap na ni Prinsipe Avril ang lakit niya at nakabalik na silang lahat sa Plethora. Prinsesa Avani, isang karangalan na makilala ka. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo at sa Plethora, mahal na hari. Maliban po sa pagliligtas sa inyong kaharian, niligtas din po ni Prinsipe Avril ang buhay ko. Pinagdiwang ng kaharian ng Brussels at Plethora ang pagbabalik ng prinsesa at prinsipe. At para naman kina Avril at Avani, nagsisimula pa lang ang kanilang kwento.